Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan po sa first time lang mangyari mga kakimpaw na siyang pinag-uusapan ngayon sa mundo po ng social media. So ano kaya yung tungkol dyan? Yan ang aalamin at tatalakayin natin sa update na to. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Dries TV Good PM, malapit ng ending ng The Alibay at alam mo Dries, mauna yatang magwakas ang Blood versus Duty, kaya inis na inis ako sa Sigabo. Sobra naman ang pagpupromote nila, bakit di ba sikat yung violence series ni Coco na puro lasenggero, lalaki, hays nako, inis na inis ako dito. Mas maraming oras na kesa sa The Alibay. Kaya yung 9:30 na umpisa, di nasusunod kahit yung tayo na kaya ng Don Bell at yung kay Catherine Bernardo na Someone, Someday There's, is Catherine B still the Asia superstar? Not amenable to this? Tingnan natin kung madadala niya si James Reid in her career. Pag madadala niya yon, maniniwala ako na siya ang Asia superstar. Patunayan niya yan. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. So hindi ko po alam and hindi ko sure kung siya po ang Asia's superstar. Pero hayaan na po natin yan. Basta ang importante dito ay si Kim and syempre si Paolo Avellino. About naman po sa oras po ng The Alibay, 9:30 hindi na po talaga yung nasusunod. Minsan nga po alas 10 pa po yung The Alibay. Medyo nakakaawa na po yung mga seniors natin na nanonood po sa Free TV at nag-aantay na mapanood po ang The Alibay, pero sobrang late na po nun. Mabuti na lang yung iba natutulog muna bago po manood nito at nag-a-alarm na lamang daw sila bago sila makapanood ng The Alibay. And sakto naman po malapit na rin pong matapos ang The Alibay, kaya naman matatapos na rin po ang pagpupuyat ng mga seniors natin. Malapit na mga kakimpaw. Kaya naman sana po ay mabigyan tayo ng magandang pinale ng The Alibay, and sana ay buhay po si Vincent mga kakimpaw sa pinaling ito, kasi nung nakaraan 'di ba, doon po sa nauna nating napanood, patay po si Vincent. Sana ito po'y lahat ay panag-inip lamang, 'di ba? So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa nabasa ko po dito sa X. About ito kay Paula Avellino, at sabi niya, very low-key lang talaga si Paps. Silent millionaire talaga. Imagine, hindi biro yung mga business na ino-open niya. Yung sabay-sabay niyang binibuild silently. Congrats in advance, Pao. And praying for the success ng mga business mo. So yes mga kakimpaw, very low-key lang talaga itong si Paula Avellino. Hindi po siya ma-announce. Very private niya pong tao mga kakimpaw. Hindi natin malalaman yung mga binibuild niya at inopen niya pong business kung hindi niya po ito ilalabas. 'Di ba? Minsan nga, sa iba pa natin nalalaman na ay may business pala si Paolo mga kakimpaw. Very low-key and very private lamang talaga si Paolo, and pinoprotektahan at iniingatan niya po yung kanyang pribadong buhay. Kasi sabi nga nila, privacy is power mga kakimpaw. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong first time lang mangyari na siyang pinagkakaguluhan ngayon sa mundo po ng social media. So si Bong Navarro po mga kakimpaw kasi ay nag-Instagram story po ng pagkain na parang ito po ay buttered na tinapay, tapos merong spaghetti dyan, at ito daw ay luto ni Chinita Princess. Yes, pinadalan po siya ni Kim Chu mga kakimpaw. And sabi nga po ni Bong Navarro, thank you Kimi, Chinita Princess, ang sweet mo talaga. So nagpadala po si Kim Chu ng ganito, mga pagkain. So parang si Kim Chu ata yung
nag-bake or nagluto po nito mga kakimpaw. Marami nga nagsasabi na ay talagang si Kim Chiu kina-career na niya yung pagiging YP niya. Sabi nga dito, grabe hindi na siya girlfriend material kasi papunta na si Kimi sa YP material as in siya na mismo ang nagluluto. Homemade spaghetti and garlic bread yan. Anong meron, Kimi? Bakit nagpadala ng food? So kung inyo natatandaan mga kakimpaw, nag-aral po siya sa Paris, France nang may kaugnayan po sa baking or pastry ba yun mga kakimpaw. So eto na-apply niya po mga kakimpaw sa pagluluto niya po, sa pagbe-bake niya po ng mga tinapay, ng mga bread, 'di ba? Malaking tulong po kasi yun mga kakimpaw. Baka malay natin magbukas ng business si Kim Chiu na may kaugnayan nga po sa food industry. Kaya naman para nga po mahasa si Chinita Princess, talagang ina-apply niya to sa pang-araw-araw niyang buhay. Nagbe-bake siya tapos pinapataste niya siguro dito sa mga nakakasama niya po sa Showtime like Bong Navarro, and tingin ko pasadong-pasado mga kakimpaw. At yung spaghetti, parang Jollibee nga 'to mga kakimpaw, eh. Yung atake ha, meaning mahusay si Kim Chiu magluto ng spaghetti at magawa po ng garlic bread. Kita naman natin diyan mga kakimpaw, oh, mukhang masarap. Dahil nga po sa bagong update na yan mga kakimpaw about kay Chinita Princess, mas lalo po nga tumindi no, ang paniniwala po ng mga fans na talaga naman pong nag-aaral na si Kim Chung maging YP talaga. Kasi pag naging wife, naging asawa na po, dapat talaga marunong po magluto mga kakimpaw, marunong mag-bake, 'di ba? Ganyan po talaga yung mga wifey material, mga kakimpaw. And talagang ina-apply na po ito ni Trinita Princess. Bale, nagulat nga po yung ilang mga fans din na ay marunong pala magluto si Kim Chiu. Siya talaga yung gumawa ng tinapay na yan. Ang husay daw kasi mga kakimpaw, kuhang-kuha yung tamang luto lang, 'di ba? Tapos sa spaghetti, hindi siya yung malabsak, 'di ba? Or malambot. Saktong-sakto lang din and mukhang creamy yung spaghetti ni Chinita Princess. Napaka-generous din po kasi ni Kim Chiu mga kakimpaw, no? Nakakatuwa kaya love na love po siya ng mga taong nakakasalamuhay niya po dito sa entertainment industry, sa showbiz industry, 'di ba? Talagang ganyan po ang ugali ni Kim Chiu, very down to earth, generous, kaya lagi po siyang pinagpapala mga kakimpaw. Sabi nga po ni Nani Christopher Min, sobrang bait niyang bata si Kim Chiu, baka na misunderstood lamang talaga ng iba yung mga joke, yung mga binibitawang salita ni Chinita Princess. Pero sa totoo talaga, mabait yan mga kakimpaw. Hindi lang talaga alam yan ng ibang mga netizens kasi nauuna po yung pambabatikos kesa kilalanin kung sino ba talaga si Kim Chiu. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.